Basta may gagawin ako dito sa labas, dito ko na inilalagay sa crib ang batang maliit dahil parang delikado na siya sa stroller. Napakalikot na kasi. Kapag papakainin or lalabas kami, saka ko lang siya inilalagay sa stroller. Dahil kapag lalabas kami, hindi ko na talaga kaya na karga-karga ko lang siya. Mukha lang yung maliit sa video pero sa personal na ko napakabigat niyan. Hindi pa nga din siya umuupo ng kanya, inuupo ko lang siya tapos minsan natutumba pa siya. Tapos ayun, nagsalang na nga ako ng labahin sa washing, kaya nagugas na nga muna ako ng mga pinggan habang nagwa-washing dahil magluluto na nga din ako ng mga oras na yan. At habang abala ako dito sa kusina, pinapatingnan-tingnan ko muna kay ate ang batang maliit dahil naglalaro pa naman, hindi naman umiiyak. Tapos ayun, pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, eto nga't hinanda ko na nga itong mga lulutuin ko. Bali, lulutuin ko nga lang tong tahong tapos etong manok panghapunan namin. Hindi nga ako nai-stress dito sa tahong dahil malinis na talaga siya. Wala man lang siya mga puti sa shell niya. Yun gang kulay white siya na parang shell din na dumikit sa shell ng tahong na kinukudkod ko pa bago matanggal. Tapos ayun, bago ko pa nga makalimutang magsaing, nagsalang na nga muna ako ng sinaing. Muntik pa nga mawala ng tubig dito sa amin dahil medyo mahina nga. Pero maya-maya naman bumalik din kaagad. Sabi ko, yari, hindi pa ako nakakapagluto tapos mawawalan pa ng tubig. Buti na nga lang bumalik kaagad. Nakaka-stress pa naman kapag walang tubig. Sa totoo lang, kapag nawalan dito ng tubig sa amin, ako napakahirap. Sabi nga nila, mawala na ng kuryente, wag lang tubig. Pero sa akin parehas. Sa totoo lang, parehas sila sa aking importante, tubig at saka kuryente. Pagkatapos eto nga't naggisa nga lang ako ng sibuyas, bawang, kamatis at saka luya. Pagkatapos ay inilagay ko na nga din itong tahong at maya-maya lang ay nilagyan ko na nga ng mga pampalasa. Pagkatapos aantayin ko nga lang maluto ang dahon ng sili, maya-maya lang okay na yan. At yun nga, pinapakulo ko lang ng kaunti pa ang tahong at habang inaantay ko, eto nga't naghango nga muna ako ng mga una kong nilabhan para nga makapagsalang ulit ng panibago. Pagkatapos ay naghain na nga din ako para makakain na nga kami ng mga bata. Ang sarap lang sa feeling na sabay-sabay kayo kumakain, kaya lang wala talaga ang asawa ko dahil nasa trabaho kaya hindi namin siya nakakasabay sa pagkain. Bago ako maglaba, napakainit kaya sabi ko sa labas ko nga isasampay itong mga nilabhan ko, kaya lang umulan naman. Kaya ayun, ang ending, dito ko pa din sa loob namin sinampay. At ayun, pagkatapos namin kumain, pinahugasan ko na kay ate ang mga pinggan. Tapos eto nga't nagbanlaw na ako ng mga banlawin ko. Linggong-linggo pero napaka-busy ko talaga ngayong araw dahil ang dami ko nga din ginawa ng video para sa promotion. Tapos bukas, pasukan na naman, back to gising na naman ng madaling araw. At ayun, ang asawa ko, naglaho na ang sinabi niya na mag-half day daw siya at tutulungan daw niya ako maglaba. Buti na lang talaga hindi ako umaasa sa sinasabi niya. Sabi ko kasi sa kanya, aayusin ko ang mga damitan namin tapos magge-general cleaning sana ako sa kusina. Kaya sabi ko nga sa kanya, wag mo nang pumasok sa trabaho at tulungan muna ako maglaba. Pero sabi niya mag-half day daw siya, ang ending, hindi din naman. Ay nako, eto talagang sinasabi na alipin talaga tayo ng salapi. Pero okay lang naman yun sa akin. Kaysa naman hindi na nga tumutulong sa mga gawaing bahay, hindi pa naghahanap buhay. Kahit na madalang akong tulungan ng asawa ko dito sa mga gawaing bahay, okay lang yun. At least nagtatrabaho siya ng maayos para sa amin.